Hello guys, good evening. Gerard Claudio here. If you find value sa maririnig nyo in the next couple of minutes, click yung heart, comment, and share. Tag ng mga kaibigan nyo dito. And kung first time may kinig sa akin, on first time dito sa page ko, specifically sa Gerard Claudio, because this one is specifically designed sa lahat ng mga network marketing needs ng mga network marketers and direct sellers, click mo dyan o type mo dyan first time. Ang pag-uusapan natin dito sa live na to is a question, kailangan ba talaga mag full time sa network marketing or kailan ba yung best time na mag full time? Now, lahat ng mga network marketers na humahataw, yung talagang seryoso kasi marami nagjo-join sa network marketing na either na curious lang or some of them gusto yung products or some of them gusto lang i-try, alam mo yon. Pero what I wanted to discuss here, yung mga talagang seryoso sa network marketing, na talagang humahataw. Meron kasing certain trend or culture sa network marketing lalo sa Pilipinas na kapag once na-excite ka sa idea na pwedeng lumaki yung organization mo, pwedeng mag-solid yung business mo, o pwedeng makapag-build ka ng solid ng organization, madalas we think in a way na pwede na ako mag-full-time. Ngayon, ang tanong is it really necessary na kailangan mo talagang mag-full-time para magkaroon ka ng resulta sa business mo? Okay? Now, I would like, yun yung sasagutin ko dito at straightforward yung sasagot ko. Meron kang pattern na kailangan lang sundin. Okay? I don't agree na kapag nag-join ka at may trabaho ka, iwan mo agad yung trabaho mo. Hindi ako mag-agree doon. It's a case-to-case basis. Alam niyo kung bakit? Kasi bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong threshold when it comes to pressure. May mga tao na kapag napapressure sila, mas gumagalaw sila. May mga tao na kapag napapressure sila, hindi sila nakakagalaw, natuturido sila, and that's it. So, bakit ko gusto sabihin to? Because most people na nagpo-full time, lalo na kung hindi na pag-isipan ng mabuti, is na-excite lang sila sa fact na pwede silang kumita. And then, that's it. Pagkatapos, nung nag-full time na, nagkaroon ng attrition, or nahirapan na mag-pay-in, or hindi na manage ng tama yung oras, then eventually, bumagsak yung income. Kung nakaka-relate ka or learning ka dito sa video na to, type mo dyan, relate or learning. So, ano ba yung rule of thumb pag nag-full-time ka? Ang rule of thumb para mag-full-time ka sa business, this is my network marketing business mo. This is my personal opinion about it. I got this from Chinkitan. Si Chinkitan one time, nagpa-mentor kami sa kanya. And ito yung sabi niya, before ka mag-full-time sa network marketing mo, kailangan yung kinikita mo is at least equal or twice sa kinikita mo sa trabaho. Saka ka mag-full-time. Okay? And when I heard that, sabi ko, it makes a lot of sense. Walang may nagsabi sa akin ito before. Ako, kwento ko iba. Seaman kasi ako before eh. And land-based ako. And interestingly, hindi ko siya pwedeng gawin ng full-time agad. Or hindi ko siya gawin ng hindi full-time. Or pwede naman, nung time na yun, nung bumaba ako sa barko, pwede ako naghanap ng trabaho. Kaya lang, I chose the path na full-time siya agad. Which is, hindi ko i-recommend nga kasi it was so much pressure, guys. Maniwala kayo sa akin. Lalong-lalo na kung may mga bayarin ka. Ako So, people often say, hindi, sa mentality, sa mindset lang yan. Guys, you have to understand, it's more than a mindset. It has to be well-planning. You have to well-thought of it. And hindi pwedeng puro lang excitement ang nagpapagalaw sa'yo. Kailangan ginagamit din natin yung utak natin at saka nagpaplano tayo. Nakuha ba? So, 6 months, either equal ang kita mo in the next 6 months or 12 months or double. Right? Then you consider to do it full-time. Ngayon, ano ba yung advantage kung full-time ka? Well, the advantage of kung full-time ka is marami kang oras. The disadvantage to that, alam nyo ba ito napansin ko? Kwento ko sa inyo. Madalas na nakikita kong nagpo-full-time agad na galing sa employment. Madalas, ang reason nila is pagod na sila sa trabaho, ayaw nila yung boss nila, they just hate their job. That's it. Yun yung pinaka-reason kung bakit sila nag-full-time. So ibig sabihin, it's not like they really want to do their network marketing business. It's more of they hate where they are in their job, which is a weak reason to really do full-time. Kasi kung nag-full-time ka para lang takasan yung trabaho mo, maniwala ka sa akin, pagpasok mo sa network marketing at marami kang oras, hindi mo rin magagamit ng tama yung oras mo. Type nyo agree sa my comment kung agree kayo sa akin.
tingnan niyo 'to, maraming mga nagfu-full-time na kilala ko, galing sila sa trabaho na structured, full-time work, then full-time sa network marketing. Ang nangyayari is, buong araw wala rin silang nagawa. So in short, either late na silang pumupunta so late na nila ginagawa yung business nila, or gabi nila ginagawa yung business nila, or not at all. Alam mo yun, parang nag-time freedom na sila agad. Inuna nila ang time freedom instead na gawin nila dapat yung gawin nila every single day. Right? So bakit ko sinasabi sa inyo 'to? Kasi I want to emphasize this, that the moment na nag-full-time ka, your time dapat marunong kang mag-manage. Kaya lang kasi kung lalong-lalo na kung galing ka sa employment, sanay ka na merong boss, meron kang kasama, meron kang time in, may time out. Pagpasok mo na nag-full-time ka, wala nang sisita sa'yo, wala ka ng boss, wala nang gigising sa'yo. And most of us, ayaw pa natin magpasita sa ating mga upline. 'Di ba? Lalo na 'pag tinatawagan ka ni upline mo, ayaw mo makinig, ayaw mo ano. So wala kang accountability. Ibig sabihin, ikaw lang mag-isa, you might be doing the business at home, wala kang accountability, wala kang time in, time out. So that is the reason why maraming nagfo-full-time na bumabagsak ang result sa business. Not because they don't have the time, because they don't know how to work in a setup na sila yung gagawa. Marami sa atin gusto natin maging boss. I wanted to be my own boss, kaya ako mag-network marketing. O ito na, binigyan ka na ng opportunity na nag-full-time ka. Anong ginawa mo sa oras mo? Di ba ano nangyari? Wala. Hindi mo rin ginamit sa tama. Kaya marami, nagsa-struggle sila right after that. Ito yung suggestion ko sa inyo. This is my suggestion for you. If you can't do it, if you can't create even an inch of result for part-time, there's no reason for you to go full-time. Master the business while you are part-time. Hindi mo kailangan iwan agad ang trabaho mo. Okay? There are case-to-case basis. In my case, special case yun. Hindi ko i-recommend sa lahat yun na nag-full-time agad ako. Grabe, ang taas ng income ko sa barko. Pero pinresyo ko yung sarili ko, I made it happen. Pero not everybody has that kind of capacity na mag-go full-time agad. Okay? Especially kung hindi ka marunong mag-manage ng oras mo. If you don't have the discipline enough to sustain activity, or if you don't have the drive or the inner motivation na gawin siya kahit walang may nag-check sa'yo, stay to your job until ma-develop mo yung growth na yon, or yung ma-develop mo yung sarili mo, yung inner motivation mo, at saka yung managing yung time mo. Right? I would like to say this because I'm really concerned to everybody. Network marketing is a very, very good business, but you have to understand na kailangan mo siyang i-treat na negosyo. Okay? So, ibig sabihin, kung full-time ka ngayon, okay, Gerard, napakinggan ko tong live mo, nag-full-time agad ako, anong gagawin ko ngayon dito? Na-realize ko, tama ka ngayon sinasabi mo. Na-realize ko, nag-struggle ako sa finances kasi walang pumapasok na income, wala akong production. So, anong gagawin ko? Ito yung gagawin mo kung pinakikinggan mo ako right now. Okay? Nandyan na yan, harapin mo. Pero ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Before ka matulog mamaya, kailangan nakalatag ang gagawin mo bukas. Kailangan nakaset ka ng oras kung anong oras ka gigising. Kailangan anong oras ka magsisimula. Example, kung gigising ka ng alas 6 or alas 7 ng umaga, tapos magsisimula ka ng alas 8 ng umaga sa network marketing business mo, kailangan gumising ka ng alas 7 at makapagsimula ka ng alas 8 by hook or by crook. Nakuha? And then, pag sinabi mo hanggang 9 p.m. ako mag-network marketing, then from 8 a.m. to 9 p.m. wala kang ibang gagawin. Kung full-time ka, wala kang ibang gagawin kung hindi magtawag, mag-follow up, mag-prospect, o gawin mo yung mga income-generating activity nyo sa business nyo, whatever yung sinabi ng upline nyo sa'yo, yun ang gawin mo. Nakuha ba? So, ibig sabihin, the thing here is, wala kang magsasabi sa'yo. Wala. Ikaw dapat ang gagawa. Okay, kung may nagre-remind sa'yo na upline, don't neglect yung accountability na binibigay ng upline mo sa'yo. Alam niyo ba, ginagawa ko before? Yung upline ko kasi nasa ibang lugar. Nasa ibang lugar yung upline ko eh. Okay? So ako, nasa Iloilo, yung upline ko nasa Manila. Wala akong upline dito nang simula ako. I remember, alam niyo yung ginagawa ko para maging accountable ako? For most network marketers, yung upline yung tumatawag sa kanila, ako ang tumatawag sa upline ko. Totoo yun. Bakit? Kasi I know and understood yung importance ng accountability, lalo na nag-full-time ako. I was so desperate to earn back my income. Ang tina-target ko that time, mag 200,000 per month ako.
Kasi kailangan kong ma-reach yung income na yon. And true enough, it happened. But at the same time, I want you to understand that um, that it wasn't easy, but it was possible because I made myself accountable. If magfu-full-time ka, kailangan accountable ka sa actions mo sa mga tao sa paligid mo. You should not let your laziness or your lack of activity bring you down into the business. I have seen so many people nung na-pressure na sila sa network marketing and they realize the reality ng network marketing na full-time sila. Hindi na nagre-reply. They did their own thing. Magpe-present lang ako, mag-i-invite lang ako. Then suddenly, hindi nila na kinaya yung expenses nila dahil sa hindi rin sila nagre-reply, hindi sila nagko-cooperate. Nakuha niyo ba? So, again, before ka mag full-time, anong kailangan mo i-develop? Marunong ka na ba mag-manage ng time mo? Number 2, decided ka na ba talaga na kahit walang may magbantay sa'yo, gagawin mo yung business? Ikatatlo, yung kinikita mo ba sa trabaho mo is equal or double na sa kinikita mo sa network marketing business mo ng 6 months consecutive or straight or 12 months? That is the qualification. Okay? Sabi ni Eric Ware, na gusto kong i-emphasize dito sa inyo. Your calendar is your boss. Wala kang boss dito, wala kang manager supervisor dito, pero kailangan you have to be the best employee of your business lalo na kung nagsisimula ka. You have to do your daily task. Ang tawag diyan, daily method of operation. Every single day. Huwag lilipas ang araw mo na wala kang gagawin para sa negosyo mo. Agree ba? Okay? So, kasi pag hindi mo ginawa, maniwala kasi matatambakan ka ng trabaho, then you would end up, lalo na sa atin may mga cut-off tayo, di ba? Daily cut-off, weekly cut-off, monthly cut-off. Madalas sa atin, alam mo yun, yung habit natin, sorry, nadala pa rin natin sa negosyo na, alam mo yun, meron kang task ngayon, hindi mo ginawa ngayon, pagbubukas ko na lang. So, magbubukas mo ulit. Hanggang malapit na yung cut-off ng maybe week or, sorry, monthly cut-off, hanggang sa hindi mo nakuha yung goal mo kasi hindi mo ginawa yung daily assignment or daily task mo. Agree ba? Okay? So, full-time network marketing, if hindi mo kayang gawin ng part-time, master doing it part-time. That is my greatest suggestion to you. Master doing it part-time. Okay? Pag nagawa mo ng tama ng part-time at nadisiplina mo yung sarili mo habang part-time ka pa, mas malaki yung chance na magagawa mo siya ng full-time. Alam niyo ba, isang bagay na realize ko lang. Maraming mga part-timers na sa company namin or even sa community namin na mas productive sila sa mga full-timers for one reason. Dahil galing na sila sa consistent na pressure for the day. 'Di ba? Galing ka sa trabaho, ngayon yung brain mo gumagana na. Ngayon pag part-time mo, pagpunta mo maybe sa office or pagpunta mo sa bahay nyo, yung brain mo activated ka pang magtrabaho eh. Tama ba? So, the only downside to that, syempre pagod ka. Pero pagod ka pa rin naman eh. Manonood ka pa rin naman ng K-drama, manonood ka pa rin ng Netflix kung hindi ka magna-network marketing. Why not? Better off gamitin mo yung network marketing mo na business para yung mga free time mo at night, ma-turn mo siya into income. Instead na gamitin mo lang siya para mag-relax ka at saka para mag-entertain ka. Kasi imagine nyo to kung gagawin mo imagine nyo to kung hindi ka magna-network marketing, hindi ka mag-business or mag-side hustle after your work, gagamitin mo rin naman siya sa leisure at saka entertainment. Imagine mo 15 years from now, ganun pa rin. Why not? Gawin mo ngayon, mag-try ka mag-business, mag-network marketing ka, i-build mo yung network marketing mo habang kahit stretch yung pagod mo. Pero imagine mo, 10 to 15 years from now, ang magiging result. Malaki na po ang magiging resulta. Agree po ba kayo doon sinasabi ko? Type nyo agree sa my comment. Okay? Yan. Wilfredo Ciazar, Larry Calamba, Nelson Platon, yan, Jams Ordeniza. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi. Alright? So, sino sa inyo dito na ikinig sa akin na part-time ka sa network marketing? Type mo dyan sa may comments part-time. Kung full-time ka, type mo dyan full-time. Okay? And kung agree ka dito sinasabi ko, type mo dyan agree sa comments. There are so many things that you have to develop. Okay? Ngayon, kaya madalas sa atin, iniisip mo, Gerald, bakit yung iba ang bilis nila sa network marketing? Ako ang bagal ko. You have to understand ganito yan. Kanya-kanya tayo nang nasimulan sa industriyang ito. Yung nakikita nating mabilis madalas sa network marketing, kung titingnan mo yung track record nila bago sila nag-network marketing, sanay niya sa pressure yan. Sanay na mag-manage ng time niya yan. May mga magagandang, marunong siya makapag-engage sa tao. Ngayon ikaw, na feeling mo mabagal ka, huwag mong i-compare yung resulta mo sa iba. Kasi pag ginompare mo yung takbo mo sa iba, ang mangyayari ngayon dyan, madi-discourage ka, which is hindi siya necessary. Bakit? Kasi iba nga yung takbo mo tama? So, ibig sabihin, kung feeling mo
na kailangan mo i-develop yung management mo ng time, kailangan mo i-develop yung grit mo, kailangan mo i-develop yung courage mo, kailangan mo develop communication skills mo. Huwag mo nang hintayin pa bukas, gawin mo na siya ngayon. Huwag mo nang ipagbukas, huwag mo nang ipang next week, huwag mo nang ipag next month. Gawin mo siya ngayon. And you have to understand that anything you do in this business, it will never be perfect. Importante dito, magawa mo siya. Hindi mo kailangan ng full expertise. You just need to start because you will never learn anything in this business kung hindi mo siya sisimulan. Tama ba? Yan, part-time ako, part-time. Good din part-time. Yan, full-time si Rio. Part-time si Ivy. Yan. Diba? I hope may natutunan kayo sinasabi ko, no? So, wag na wag mo ikukumpara. Ngayon, kung nag-full-time ka na, i-full blast mo kasi you have all the time in the day. Kung if it's necessary for you to work 12 to 16 hours in a day, gawin mo ngayon. Tama? Nagawa niyo ba? Kasi maraming mga nagfo-full time na parang part-time din yung effort nila. Sayang eh. Nag-full time ka na eh. Idi trabahuhin mo na, itodo mo na. Whatever strategy or style yung natutunan mo. Maybe online ka, or maybe offline ka, or maybe nagbabahay-bahay ka, or nasa coffee shop. I don't know kung anong discard ginagawa mo rin sa network marketing business mo. Regardless of whatever discard yung gamitin mo, gawin mo siya, itodo mo siya. Nakuha ba? Are you learning sa sinasabi ko? Natututo ba kayo? Type your learning sa my comments. This is my friendly suggestion sa inyo. Okay? So, for those po na kakasimula mo lang, i-review mo tong video na to kasi makakatulong sa ito. Kailangan mo talaga mag full-time sa network marketing or hindi. Okay? Now, my answer again, I would like to review 6 months straight, yung income mo sa network marketing mo is equal sa trabaho mo or double 6 months to 12 months straight. Secondly, you mastered already or meron ka ng gamay, nagagamay mo na yung pag-manage mo ng oras mo. And ikatatlo, self-motivated ka na at driven ka na kahit walang may magsabi sa'yo, ginagawa mo siya. Okay? So yun lang naman for me, guys. This is just a very, very short video and I hope may natutunan kayo. If you find value dito, click mo ang share, click mo ang heart. You guys are all amazing. Expand your network, expand your empire. Your network marketing friend, Gerald Claudio. See you again in the next video. Bye-bye.